Marami akong nabasa dito nga sa comment section kung bakit paano ko daw nasabi na mas magaling itong si Lebron kaysa kay MJ. So simple lang naman sagutin yan. So para sa akin kasi itong si Michael Jordan at Lebron, ang pinagkaiba nila is statistic. At sila nga dalawa yung laging pinag-aawayan ng mga fans kung sino nga ba ang totoong pinakamagaling sa kanilang dalawa. Pati nga din sa NBA o mga NBA analyst, yun din lagi yung topic at pinag-aawayan. So ito kasi yung dahilan kung bakit pinipili ko itong si Lebron bilang the greatest player of all time. Nakakuha man itong si Michael Jordan ng 6-0 dito nga sa finals at nakuha niya yung 6 na finals MVP dun. Ngunit kasi ang pinagkaibahan ng dalawa, meron kasing Scottie Pippen itong si Michael Jordan na hindi naalis sa tabi niya. Sinasabi nila nung nawala naman daw itong si Michael Jordan at nag-retire nga, hindi naman daw nakakuha ng kampyonato itong si Scottie Pippen. At nung bumalik ulit itong si Michael Jordan ay nakakuha ulit ito. At nakuha nga nila yun, itong 6 straight championship at nakuha niya ang 6 straight finals MVP. So gusto ko lang din linawagin, kung pagbabalik ta rin naman natin at si Michael Jordan ang mananatili at mawawala itong si Scottie Pippen, makakakuha kaya itong si Michael Jordan ng kanyang kampyonato na walang tulong itong si Scottie Pippen? Kasi nung nag-retire ito o bago nag-retire itong si Michael Jordan, nung nag-champion sila ay nagtala nga sila ng record na 57 win at 30 o 25 losses. Tapos, nung nag-retire nga itong si Michael Jordan at pinangunahan ni Scottie Pippen ang Chicago Bulls, halos walang pinagbago. Nakakuha pa rin sila ng 55 win at 27 losses. So, nasa top pa rin sila kahit wala nga itong si MJ. Ngunit nung umalis na nga itong si Scottie Pippen dito sa koponan ng Chicago Bulls at naiwan si Michael Jordan, hindi na nga halos nakapasok itong Chicago Bulls dito sa playoffs. At itong si Scottie Pippen ay nadala nga niya itong Portland Trail Blazers dito sa playoffs. So dito naman tayo kay Lebron. Nung nandun itong si Lebron dito nga sa Cleveland Cavaliers ay palagi nang nakakapasok ang Cleveland dito sa playoffs. Ngunit nung umalis siya nung 2010, halos parang hangin nga na wala sa tuktok itong Cleveland at nasa panghuli sila palagi dito sa standing. At ang Miami naman nun na hindi nakakapasok ng NBA Finals, simula nung lumipat siya ay nakapasok nga at nakapunta pa sila sa 4 na finals at nakakuha ng 2 kampyonato. At nung umalis ulit itong si Lebron dito sa Miami at bumalik ng Cleveland, ito namang Miami bigla ding lumubog at nawala ulit yung kasikatan ng Miami Heat nung nawala si Lebron at hindi ulit sila nakapasok dito sa finals o pati na sa playoffs. At ang Cleveland muling namayagpag at nakapunta ulit sila sa kampyonato at 4 na straight din yun sa pangunguna ni Lebron. Noong 2019, umalis ulit itong si Lebron dito sa Cleveland at pumunta siya ng Los Angeles Lakers. Anong nangyari sa Cleveland? Nawala ulit sa tuktok at hindi ulit nakilala at itong Lakers naman ang nakikilala. Ito pa din yung pinagkaibahan. Sa statistic naman, si Lebron ay merong 40 points, 11,000 plus rebound at 11,000 plus assists. At mas lamang nga siya dito kay Michael Jordan ng almost 8,000 points, almost 4,000 rebound at almost 5,000 assists dito kay MJ. Kaya siguro tinatawag ng karamihan itong si Lebron bilang the greatest player of all time, hindi lang pagdating sa kampyonato, hindi lang pagdating dito nga sa pagbubuhat ng team, kundi nga sa kanyang stats, dahil halos pwedeng laruin ni Lebron: point guard, power forward, small forward, shooting guard at center. Lahat ng yon ay nagawa na nila. This video is sponsored by 1xBet. Get up to 12,000 pesos for your first cash deposit using the promo code 1xLoyD sa pag-sign up gamit ang link na nasa comment section. Tumingin at magbet sa mga paparating na Olympic Games,
Pwede ka ngang mag-bet sa mga gusto mong team na tayaan tulad nga ng USA, France, Greece at marami pang iba. At laging tandaan, bet responsibly.